Hi guys, this is your medical esthetician, psychological first aid provider Len at kasama ko po ang aking anak na si Ellie at ganun din po ang aming organization. So kasama po natin dito ang aming presidente, vice president, ako na secretary at ang aming punong abala na si Sir Mario. Ngayon po, ang napili po natin na tutulungan dito sa eskwelahan na ito ay yung pong classroom ng SNED. So, ito pong school na to ay magpa-pioneer ng SNED sa kanilang eskwelahan kung saan ang nakita po namin na problema ng classroom ay yung kanilang tubig at yung electrical wiring. Sa tubig po, patuloy po yung pagtulo ng tubig kahit po nakasarado yung gripo. So, papalitan lang po yun. At ang pinakamalaking problema po is yung electrical wiring. Marami pong mali. Kagaya po nung nakikita ninyo na inaayos po ng ating foreman electrician na si Sir Mario para po masiguradong safe din yung mga bata. At ito naman po malapit sa kanilang safety box is merong nakalawit na wire. Dapat po yan ay meron po yung protection. Ganun din po makikita po ninyo yung kanilang sahig na hindi po akma para po sa isang SNED classroom. At napakirami pa po talaga na aayusin dito sa classroom na to. Kaya kailangan po talaga yung manpower para mapabilis po yung pag-aasikaso at pag-aayos sa kanilang SNED classroom. Yung mga ganitong klase ng teacher at classroom po, yung masarap tulungan dahil ito po talaga yung kanilang mga pangangailangan. At again po, hindi po kayo mahihirapan sa amin pagdating sa transparency dahil ito po ay i-report namin sa inyo agad-agad. At nakita ko rin po yung kanilang poso negro na naka-open lang. Brittle na yung kahoy at meron pong nakapatong na dalawang mabigat na bato. So anytime pwede po yan bumagsak at maging risk po para sa ating mga estudyante. Ganun po kasi dapat yung kanilang takip. At bukod po doon ay ipinagbigay, alam ko na din naman po yan sa kanilang Brigada Eskwela Coordinator at naniniwala ako na mabilis siyang aaksyonan ng ating butihing principal. Ganun din kasama namin ang aming mga anak at sila po ay nagkaroon ng bonding. Yun po yung isa sa pinakamaganda sa pagtulong natin at pagbibigay ng community service. Bukod sa ating mga magulang, natuturuan natin yung ating mga anak kung paano makisalamuha sa ibang tao at magkaroon din naman po sila ng pagkakataon ma-explore yung iba't ibang eskwelahan na nasasakupan po sa Dasmariñas, Cavite. At the same time, hindi lang po tayo sa Dasmariñas, Cavite tumutulong dahil nung ako po ay inclined sa DepEd or nung kliyente ko ang Department of Education, ako naman po ay umiikot sa buong Calabarzon. So, iba't ibang eskwelahan po yung aking napupuntahan, division office at mga local city government office po. At hindi mawawala yung lighter side ng ating Brigada Eskwela. Every time na meron kaming school na pupuntahan, palagi kaming may lighter side, especially pagdating dun sa dalawang plantito at plantita na kasama po natin, no, palagi silang merong mga halaman na uwi. Ako naman ay yung pagkakataon na maipakita ko sa anak ko kagaya po ng pagbabike. Salamat nga pala dun sa dalawang bata na nagpahiram sa amin ng bike. Ayan, hindi kasya ang ate kaya natuwa na lang ako sa sarili ko. So, yun po. At yun po ang isa sa pinakamaganda din kapag in-expose nga po natin yung mga bata sa community service. At ang nagturo na sa kanya dire-diretso ng pagbabike ay si Sir Mario. No? Nakakatuwa yung mga bata na nakikita natin na nag-explore talaga sila. Higit sa lahat, anuman at kanino man, maraming salamat sa Panginoong Hesus dahil ginagamit po niya tayo bilang pagpapala sa ibang tao. We are a channel of blessing to those people, school and community around us. No? Salamat din po sa aking mga pasyente dahil kayo po ay answer prayer. Ngayon po na hindi na po ako nag-aalaga ng magulang dahil nga po wala na po yung aking daddy, patuloy ko pong gagamitin yung oras para po maipalaganap yung salita ng Panginoon at maging pagpapala po sa ibang tao. At sa biyaya at awa ng Panginoon sa kanyang paggabay, maaasahan po ninyo na patuloy kong ipapalaganap ang Great Commission, ang pagbibigay ng pag-asa at pagpapaalala sa bawat tao na nakikilala ko, sa bawat pasyente na ipinagkakaloob sa akin ng Panginoon na ipaalala na Emmanuel, kasama natin ang Diyos sa lahat ng oras pagkakataon. Sabi nga niya, 'di ba? Hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. So patuloy din po ang aking advocacy na we have to help, support and protect
all good teachers at all costs. We have experienced the worst, but still I believe na hindi po lahat ng teacher ay masama. Karamihan po sa kanila ay tahimik lang na nananalangin at nag-aantay ng tulong ng Panginoon. Kaya po sa mga magulang, kung nakikita po ninyo na maayos at mabait ang inyong teacher, subukan po ninyong tulungan, subukan po ninyong i-reach out, because marami pong teacher na hindi lang pong nagsasalita pero yan po ay nananalangin. Mas maganda po na tayo yung nasa posisyon na nagbibigay kaysa po tayo yung binibigyan. And I believe also na deserve din naman po ng mabubuting teacher yung tulong. So, kailangan lang naman ay sumunod tayo sa IRR ng Department of Education o yung tinatawag po nating Implementing Rules and Regulation para po masigurado din po natin na tayo ay magsasama-sama ng payapa, maayos at professional. Kaya po sana na-enjoy po ninyo yung ating video. Like, share, and follow. At ang susunod po natin na project ay ang Teacher's Day Beauty Treats. Magbibigay po ako ng pre-warts removal and carbon peel laser treatment. To schedule your school, send me a message or call sa number po na nandito. God bless everyone!